Lumipas ang 7 araw mula nang haplusin ng malasakit ni Mayumi ang gabi ni Lakan. Ang mumunding pag-asa na nagbinhi sa kanyang puso ay unting nalanta. Muling kinain ng malupit na katotohanan ng buhay sa lansangan. Araw, bago pa man sumikat ang araw, naririnig na niya ang mahinang ungol ng kanyang 4 na anghel si Amihan, Tala, Sinta, at liwanag na tila sumasabay sa gutom na kumakalang sa kanyang sariling sikmura. Ang buhay ni Lakan ay naging isang walang humpay na pakikipagsapalaran. Tuwing umaga, pagkabangon mula sa malamig at masang simento sa ilalim ng isang lumang tulay sa Barangay Maligaya, kailangan niyang pagpasyahan kung saan sila hahanap ng kakainin. Ang 4 na magkakamukhang mukha na may matangos na ilong at maliliit na labi ay sabay na tumitingin sa kanya, tila nagtatanong kung mayroon bang bukas. Pinagtatiyagaan niyang buhatin si Amihan at Tala, ang 2 pinakamalaki, habang si Sinta at Liwanag naman ay nakasakay sa isang pirasong pushcart na gawa sa kahoy at lumang gulong ng bisikleta na kanyang tagpi mula sa mga napulot na materyales. Masikip, nakakagulat, at halos hindi na makalakad sa bigat, ngunit ito lamang ang paraan upang mailipat niya ang kanyang buong pamilya. Madalas, sa init ng sikat ng araw, matatagpuan sila sa Divisoria, ang sentro ng komersyo na puno ng sigawan, tawaran, at walang tigil na daloy ng tao. Dito, sinisikap nila na maging isang kargador tagabuhat ng mga paninda. Bawat sako ng bigas, bawat kahon ng gulay, ay katumbas ng ilang sentimo o piso na maaaring makabili ng pandesal at kape para sa kanilang almusal, o minsan ay mumunding lugaw porridge na ibabahagi sa 4 na bata. Ang likod niya'y halos bumigay, at ang mga balikat niya ay puro pasa, ngunit ang bawat pagdaing ng katawan ay nilalabanan ng pangako sa kanyang sarili na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kung hindi Divisoria, tiyapon naman ang kanilang puntahan. Sa gitna ng mga nagtitinda ng anting, at mga nagdarasal sa simbahan, sinisikap niyang magbenta ng mga lumang dyaryo o kaya'y maging barker sa mga jeepney, sumisigaw ng destinasyon sa bawat sasakay. Mahirap. Napakapahira. Lalo pat kailangan niyang bantayan ng 4 na anak na madalas ay natutulog na lamang sa gilid ng bangketa, nakakandong sa isa't isa, habang ang mga dumi at alikabok ng lungsod ay patuloy na bumabalot sa kanila. Naaalala niya si Ligaya, ang kanyang asawa. Isang mahusay na mananahi, ang mga kamay nito'y tila may salamang ka sa bawat tahi. Sila kan naman, isang karpentero na may gintong kamay. Dati, ang kanilang maliit na tahanan ay puno ng halakhak, ng amoy ng bagong gawang kahoy, at ng huli ng makinang panahi. Ngayon, ang tanging amoy ay amoy pawis, alikabok, at pait ng kawalan. Ang mga kamay na dati, ihumuhugis ng kahoy para maging silya o aparador ay ngayon nagtatago ng panginginig sa pagbubuhat ng mabibigat na karga. Isang hapon, sa gitna ng kaguluhan, ang isang palengke sa Maynila, habang pinagsisikapan niyang ipagbili ang ilang basurang na itabi niya mula sa mga nabasurang prutas at gulay, nakita niya muli si Mayumi. Nakakapanibago. Hindi ito nakasuot ng simpleng damit na nakita niya noon sa parke. Ngayon, nakasuot ito ng isang malinis at plansadong uniforme ng kasambahay. Dala ang isang malaking bag na tila puno ng saring gamit. Ang mga mata nito ay tila nagulat nang makita silang muli. Lakan. Kayo po pala. At ang mga bata, wika ni Mayumi. Ang tinig ay puno ng pagtataka at malasakit. Agad niyang binitiwan ang kanyang bag at lumunghod, pantay sa taas ng mga bata.
Inabot niya ang isang saging kay amihan na agad namang dinampot ng bata na tila hindi na nakakita ng pagkain sa loob ng maraming araw. Nahiya si Lakan. Mas lalo siyang naramdaman na nagtatago sa anino ng kanyang nakaraang sarili. Oo, Mayumi. Naghahanap, buhay lang, bulong niya, na tila humihingi ng paumanhin sa kanyang kalagayan. Ngunit si Mayumi ay hindi tila nagpaparamdam ng paghusga. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Isang linggo na rin po pala simula nang magkita tayo. Kumusta po kayo? Tanong nito, ang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng buhok ni Tala na gusot na gusot. Inuksan ni Mayumi ang kanyang bag. Sa loob, hindi lamang mga pagkain inihanda para sa kanyang sarili pagkatapos ng trabaho, kundi mayroon ding isang plastik na supot na puno ng mga lumang damit, pangbata, na malinis at maayos ang pagkakapilo. Galing po ito sa bahay ng amo ko, o kaya sa mga kapitbahay na pinagtanungan ko. Pakasakali pong magamit ng mga bata, sabi niya, may kaunting alinlangan sa kanyang tinig. Mayroon din po akong kaunting gamot sa sipon at lagnat. Pangkaraniwan lang po ito, pero baka makatulong. Hindi nakakibo si Lakan. Ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang mukha ay hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa kahihiyan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng kanyang mga anak na tila nanunuyot sa kagustuhang magkaroon ng malinis na damit o kahit simpleng pampalanig, nilunok niya ang kanyang pagmamataas. Salamat, Mayumi. Malaking tulong ito. Huwag po kayong mahiya, Lakan, sabi ni Mayumi na tila nabasa ang kanyang iniisip. Napansin ko po, kahit sa unang pagkikita natin, na malaki ang pagmamahal ninyo sa mga anak ninyo. Mukha po kayong matulungin at masipag. Nang marinig iyon, tila may umapaw sa dibdib ni Lakan. Ang pader na kanyang itinayo sa kanyang sarili ay unting gumuho. Nagsimula siyang magkuwento, hindi sa paraan ng paghingi ng awa, kundi ng pagbabahagi ng kanyang nakaraan. Tungkol kay Ligaya, ang kanyang asawa, na kinuha sa kanya ng isang biglaang karamdaman at kung paano kasabay nito'y nawala rin ang kanyang maliit na negosyo sa pagkakarpentro. Dati po, Maam, Lakan po ang pangalan ko, Lakan de la Cruz. Isang karpentero. Marunong po akong gumawa ng kung anong kasangkapan sa bahay. Pero nang mamatay si Ligaya, parang kasabay din po nito'y namatay ang lahat. Paliwanag niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pinakinggan siya ni Mayumi ng buong puso. Hindi niya napansin ang mga taong dumadaan, ang ingay ng palengke. Nakatuon ang kanyang atensyon sa kwento ni Lakan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki, mas lalong napagtanto ni Mayumi na si Lakan ay hindi isang taong tamad na nagpapabaya sa kanyang mga anak. Siya ay isang lalaking nawalan ng lahat, na bigla ng trahedya, ngunit patuloy na lumalaban para sa kapakanan ng kanyang mga munting tala. Naantig si Mayumi. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa aalaga ng mga bahay at mga anak ng iba, ay nagkaroon ng bagong misyon. Hindi niya kayang hayaan silang magdusa. Bilang isang kasambahay, alam niya ang hirap ng buhay, ang limitasyon ng pinansyal, at ang halaga ng bawat kusing. Ngunit alam din niya ang kapangyarihan ng malasakit, ang kaunting tulong na nagmumula sa puso. Lakan, mika ni Mayumi ang kanyang boses, ay mas matatag kaysa kanina. May alam po akong community clinic sa kabilang barangay. May mga doktor po doon na tumutulong ng libre, lalo na sa mga bata.
Mukhang nanghihina po ang mga anak ninyo. Maaari po ba kayong sumama doon bukas? Maaari ko kayong samahan pagkatapos ng trabaho ko. Nagulat si Lakan. Ang ideya ng libre ay tila imposibleng marinig sa kanyang sitwasyon. Ang pagpunta sa doktor ay nangangahulugang gasto sa wala siya. Ngunit ang alok ni Mayumi ay tila isang liwanag sa dilim. Tiningnan niya ang 4 na anak na ngayoi, abala, sa pagkain ng saging na ibinigay ni Mayumi. Ang kanilang mga mata ay may kislap ng kaunting saya. Sa kanya tiningnan si Mayumi. Nakita niya ang sinseridad, ang walang alinlang ang pagmamalasakit. Walang anumang bahid ng paghusga o pagkawa. Nanging dalisay na kagusto mang tumulong. Nag-aalangan, ngunit sa huli ay tumango si Lakan. Salamat, Mayumi. Maraming salamat. Sa pagtanggap na yon, tila may isang mabigat na pader ang gumungo sa pagitan nila. Hindi pa man sila nakakapunta sa klinika, may bago ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Lakan, kahit pagaano ito kaliit at kahirap hawakan. Nakita niya na sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, hindi pa pala siya nag-iisa. Madilim na ang gabi, at ang huling patak ng sikat ng araw ay matagal nang nilamon ng makapal na ulap ng polusyon at pagod ng Maynila. Sa isang liblib na sulok ng isang maliit na parke sa Barangay Maligaya, kung saan ang mga ilaw ng poste ay patay, sindi, at ang mga ingay ng sasakyan sa malayo ay tila nagiging bulong na lamang nakaupo si Lakan de la Cruz. Ang kanyang payat na katawan, balot sa sandal at maruruming shorts na halos ay halos lumubog sa lirim ng lumang akasya. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang niyakap ang 4 na maliliit na nilalang ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga munting tala. Sila si Amihan, Tala, Sinta, at Liwanag. 2 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanilang mga mata ay mayroon ng bakas ng pagkalito at pagod na hindi dapat makita sa mga batang musos. Nakasuot sila ng isang luma at kupas na pulang damit na marahil ay mga donasyon o napulot lamang. Ngunit iyon lang ang mayroon sila. Ang kanilang maliliit na labi ay nakatikom, nagpipilit na't pigilan ang iyak na dulot ng gutom at ginaw. Ang hanin ng gabi ay humahampas, nagdadala ng lamig na bumabalot sa kanilang balat na walang proteksyon. Naririnig ni Lakan ang pagkalam ng kanyang sariling sikmura, isang pamilya na tunog na kasama niya sa bawat gabi. Ngunit mas masakit para sa kanya ang marinig, ang mahinang ungol, at ikot ng mga tiyan ng kanyang mga anak. Para silang mumunting ibon na nagugutom, at siya, ang kanilang ama, ay wala man lang makitang kahit mumunting dutil para pakainin sila. Ang pakiramdam ng kawalan ng asa ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung saan sila hahanap ng pagkain bukas, kung mayroon pa bang susunod na araw para sa kanila. Ang alaala ni Ligaya, ang kanyang asawa, ay nagpapahid ng luhang hindi niya namamalayan sa kanyang pisngi. Si Ligaya, na kinuha sa kanya ng isang biglaang karamdaman, kasama ang lahat ng pangarap na kanilang pinagsan. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang anino ang unting lumapit. Hindi siya gumalaw, sanay na sa mga anino ng gabi na nagdaraan. Ngunit ang aninong ito ay tila may dalang liwanag. Isang babae. Ang kanyang mga damit ay simple lamang, isang puting shirt at maong, ngunit malinis at maayos. Dala niya ang isang basket na may laman at isang termos ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lakan na puno ng pagtataka at kaunting takot.
Magandang gabi po. Ang malamig na tinig ng babae, kasabay ng isang ngiti na tila kayang pawiin ang lamig ng gabi. Kami po ay galing sa gabi ng pagkalina, isang maliit na programang nagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Pwede po ba kaming magbigay? Si Lakan ay nanatiling tahimik. Ang kanyang puso ay aalinlangan. Ang kanyang pagmamataas bilang isang ama, bilang isang lalaki, ay nasasaktan. Dati, siya ay isang karpentero, Lakan de la Cruz, na may kakayahang itayo ang kanyang sariling tahan. Ngayon, siya ay isang pulubi, umaasa sa awa ng iba. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Amihan, ang panganay, na tila nagningning sa asa at gutom, dumigay ang kanyang puso. Ang maliit na kamay ni Amihan ay dahang iniabot, tila nangangailangan ng patnubay. Lumuhod ang babae, pantay sa taas ng mga bata. Ang kanyang ngiti ay lumalin, puno ng unawa. Keto, munting anghel, sabi nito, at inabot kay Amihan ang isang sariwang sandwich na may lamang gulay. Dinampot agad ni Amihan ang sandwich, at sa isang iglap, sinimula na itong kainin. Hindi na inalala ang mundo sa paligid. Ang iba pang mga bata ay tiningnan ang kapatid nila, at pagkatapos ay tumingin sa babae. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong, "Para po sa inyong lahat," wika ng babae, at inilabas ang 3 pang sandwich. Inabot sa bawat isa sa kanila. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, kumakain ng mabilis, na tila ito ang huling pagkain sa kanilang buhay. Ang isang bahagi ng puso ni Lakan ay nagdurugo sa pagkasira ng kanyang pagmamataas. Ngunit ang isa pang bahagi ay nagpapasalamat sa biyaya na dumating. "Salamat po," bulong ni Lakan, halos hindi marinig. "Maraming salamat po." "Walang anuman po," tugon ng babae. "Mayumi po ang pangalan ko, Mayumi Reyes." Tiningnan niya si Lakan, at sa kanyang mga mata, walang pag-uusga. Anging unawa, pagmamalasakit. Para siyang isang kasambahay na sanay na sa aalaga, sa pagbibigay ng ginhawa. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso para kay Lakan at sa kanyang mga anak. Naramdaman niya ang kalungkutan sa mga mata ng lalaki, ang pagod sa kanyang katawan. "Ang ganda ng mga anak niyo, Lakan," sabi ni Mayumi, at hinaplos ang ulo ni Tala, na nagpatuloy sa pagkain ng kanyang sandwich. "Magkakapatid po silang lahat." "Opo, kambal." "Apat," sagot ni Lakan, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang dibdib sa papuri ni Mayumi. Amihan, Tala, Sinta, at Liwanag. Ang gaganda ng pangalan, bulong ni Mayumi, at kumuha pa ng ilang tinapay mula sa basket, kasama ang isang bote ng tubig. "Ito po, Lakan. Pakasakaling magamit niyo pa para bukas. At may alam po akong community center sa kabilang barangay sa barangay Pinaglabanan. Doon po, may mga tulong para sa mga pamilyang nangangailangan. May mga nurse at social worker din po na pwedeng makinig." Isinulat niya ang address sa isang maliit na papel na kinuha mula sa bulsa ng kanyang maong at inabot kay Lakan. "Salamat, Mayumi," sabi ni Lakan at kinuha ang papel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig. Tumayo si Mayumi at muling ngumiti. "Sige po, Lakan. Kailangan ko na pong umuwi. May trabaho pa po ako bukas. Ingat po kayo. At kayong mga munting anghel, kumain kayo ng marami para lumakas kayo." Tiningnan ni Lakan ang papalayo na anino ni Mayumi, papalabas sa dilim ng parke. Sa kanyang kamay, hawak niya ang papel na may nakasulat na address.
at ang supot ng tinapay na iniwan nito. Ang kanyang puso ay nabibigatan pa rin sa sakit, ngunit sa unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, mayroong isang maliit, napakaliit na kislap ng pag-asa ang sumibol. Isang pag-asa na tila napakahirap hawakan, napakadaling mawala, ngunit naroon. Isang liwanag, nadala ng isang simpleng sandwich sa dilin. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang bumulong sa kanyang isip. Magpapatuloy pa ba ang liwanag na yon, o tuluyan na rin itong lalamunin ng kadiliman ng bukas? Ang isang linggo, matapos ang gabi ng sandwich, ay tila isang malang katapusang pagapang sa ilalim ng araw at ulan. Ang maliit na pag-asa na iniwan ni Mayumi ay unting nalulusaw sa bawat patak ng pawis ni Lakan na lunod sa inay at usok ng Maynila. Kailangan niyang lumaban, hindi para sa sarili niya, kundi para sa apat niyang munting tala. Araw-araw, isang bagong pakikipagsapalaran ng paghahanap ng kakainin, ng masisilungan ng isang dahilan upang bumangon. Tuwing umaga, bago pa man, tuluyang magising ang Maynila, at lamunin ng sikat ng araw ang mga anino ng gabi, bit-bit na nilakan ng kanyang makesher na kariton. Hindi ito kariton ng basura, kundi kariton ng pag-asa, gawa sa pinagtagpi, agping kahoy, at lumang gulong, na siya mismo ang nagkumpuni. Dito niya isinasakay sina Sinta at Liwanag, ang dalawa sa kanyang kambal, apat na maliliit pa, para maglakad ng matagal sa magulong kalsada. Sa kanyang likod naman mahigpit na nakakapit sina Anihan at Tala, ang mas matatanda. Ang kanilang maliliit na bisig ay nakapulupot sa kanyang leeg, ang kanilang ulo ay nakasandal sa kanyang likod. Ang bigat ng apat na bata ay nadaragdagan ng bigat ng kawalan, ng katiyakan, sa bawat hakbang. Una silang didiretso sa Divisoria, ang sentro ng lahat ng kalakalan, isang dagat ng tao. Amoy ng gulay, isda, at pawis. Doon, pipila siya kasama ng iba pang mga kargador, ang mga katawan ay nangangamoy araw. Aabang ng sinumang may kailangang buhatin, kargahin, o itulak. Ang bawat sentimo, nakikitain niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa gatas ng mga bata, para sa sardinas, o minsan ay isang maliit na supot ng bigas. Walang pwedeng maging mapili sa trabaho kapag may apat na bibig na umaasa sa iyo. Ang amoy ng saring paninda, ng basura, ang pawis, ay naging pabango na sa kanya. Ang init ng araw at ang siksikan ng tao ay bahagi na ng kanyang araw na paglalakbay. Ang mga bisig niya ay nangangawit, ang likod ay tila mabibiyak, ngunit ang iisip sa ngiti ng kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kapag walang masyadong kargahan sa Divisoria, didiretso naman siya sa Quiapo, isang lugar na puno ng paniniwala, ngiti, at mabilis na buhay. Hindi upang dumalaw sa simbahan at humiling ng himala, kundi upang magbenta ng dyaryo. Aanunsyo siya sa gitna ng trapiko, ang kanyang mga boses ay halos malunod sa ingay ng mga bus, jeep, at nagmamadaling motor. Dyaryo, balita, pumili na kayo. Ang mga bata, nakasakay sa kariton, o nakakapit sa kanyang mga binti, ay tahimik na nakatanaw sa mga nagmamadaling tao. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong, puno ng inosenteng pagkalito. Walang reklamo, walang iyak. Tila nasanay na sila sa hirap ng buhay. Ang paghahanap ng pagkain ay isa lang sa maraming laban. Kailangan niya ring hanapin ang susunod na lugar na pwedeng silungan sa gabi. Hindi pwedeng basta. Kailangan ligtas, malayo sa mga basagulero at masasamang loob na gumagala sa dilim. Minsan, sa ilalim ng pulay na may naglalakihang sementong poste. Minsan, sa isang abandonadong gusali na may butas na bubong.
O minsan, sa isang sulok ng pampublikong plaza na mayroong CCTV, kung saan pakiramdam niya ay mayroong kaunting seguridad. Ang bawat gabing nilalampasan nila nang walang kapahamakan ay isang maliit na tagumpay na hindi na maitatatat. Ngunit ang pinakamahirap ay ang pag-aalaga sa mga bata. Saan kukuha ng malinis na tubig para maligo sila? Paano palitan ng kanilang lampin kung halos wala ng malinis na basahan o pera pa bumili ng bago? Paano tiyakin na hindi sila magkakasakit sa gitna ng dumi at hirap ng lansangan? Ang bawat ubo, bawat pagbahing ng kanyang mga anak ay nagdudulot ng matinding kaba sa puso ni Lakan, isang takot na lumalamol sa kanya. Siya lang ang meron sila. Wala ng ibang kakampi. Sa bawat pagsubok, hindi sumusuko si Lakan. Ang pagod ay lumalamon sa kanyang katawan, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon sa bawat umaga. Para sa inyo, munting tala, ang bulong niya sa sarili habang buhat niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga bisig, ay nangangawit ngunit hindi bumibigay. Kahit na isang simpleng mangkok ng kanin na may kaunting toyo ang kanilang tanghalian, pinipilit niyang muniti, pinapakain ng mga bata, bago siya kumain. Sila, ang kanyang pag-asa, ang kanyang dahilan, upang patuloy na mabuhay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang palengke sa Quiapo, bitbit ang isang supot ng gulay, at sardinas na binili niyang mula sa kanyang pinaghirapan, muli silang nagtagpo ng tadhana. Ang mga bata't medyo busog at nakatulog sa kariton ay nakakita ng sandaling kapayapaan sa gitna ng magulong palengke. Nakita nila ng isang pamilyar na anino. Isang babae na may dalang malaking bag na tela, abala sa uusap sa isang tindera ng gulay. Ang kanyang buhok ay nakatari ng maayos at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod. Ngunit ang kanyang ngiti ay nanatili. Mayumi. Nakasuot siya ng simple, ngunit malinis na damit, isang uniforme ng kasambahay na may maliit na bordang pangalan. Nagulat si Mayumi nang mapansin niya si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nalaki sa pagkamangha. Lakan. Tawag niya at lumapit. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ikaw nga, namutla si Lakan. Ang kahihiyan ay muling bumalot sa kanya. Tila isang kumot na humihila sa kanya, pababa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Mayumi. Pakiramdam niya, nakita niya ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang kabiguan, sa tingin ni Mayumi. Mayumi, sagot ni Lakan, halos pabulong. Pinipilit na lunukin ang namumuong lalamunan. Kumusta na kayo, Lakan? At ang mga bata? Tiningnan ni Mayumi ang mga bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang luma at maruruming damit ng mga bata, ang payat na katawan ni Lakan, ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit wala siyang sinabing paghuhusga. Ganito pa rin, sagot ni Lakan. Pinipilit na maging matatag ang kanyang tinig. Pinipilit lang makaraos. Salamat sa tulong mo noong isang linggo, Mayumi. Isang linggo na ang nakalipas, sabi ni Mayumi, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lungkot at pakikiramay. Akala ko, nakapunta na kayo sa community center na sinabi ko. Napayuko si Lakan, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang luma at sandaling suot na shorts. Napakahirap po kasing mag-isa, Mayumi. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At ang mga bata. Hinawakan niya ang kamay ni Tala, na nagising at kinusot ang mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga. Tumango si Mayumi. Naunawaan niya. Hindi madali ang buhay sa lansangan, lalo
na kung may pinapakain kang 4 na maliliit na bata. May dala po ako, sabi ni Mayumi, at binuksan ang kanyang malaking bag. Ito, may kaunting pagkain para sa inyo. Saka may mga damit ako, pinaglumaan ng mga anak ng amo ko. O kaya nakuha ko sa mga donation drive namin. Malilinis po lahat yan. Inilabas niya ang isang supot ng tinapay, isang lata ng corned beef, at ilang sariwang prutas. Kasama rin ang isang maliit na plastic bag ng malilinis na damit pambata na hindi na ginagamit. At ito, may kasama rin akong kaunting gamot, pang, sakit ng ulo, ubot sipon, pwedeng pang, first aid sa mga bata, kung sakaling magkasakit sila. Mahalaga ang pangkalusugan, Lakan. Mayumi, masyado na po kayong abala, sabi ni Lakan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pasasala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang masa. Walang anuman, Lakan, sagot ni Mayumi at umupo sa tabi ng kariton. Sinimulan niyang aluin si Tala, na lumapit sa kanya at humawak sa kanyang daliri. Gusto ko lang makatulong. Pwede ba tayong magkwentuhan ng kaunti? Gusto kong malaman ang nangyari sa inyo. Aalangan si Lakan, ngunit ang presensya ni Mayumi ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan, isang kapayapaan sa gitna ng kanyang kaguluhan. Sumandal siya sa pader at nagsimulang magkwento. Inwento niya ang tungkol kay Ligaya, ang kanyang asawa. Si Ligaya po. Mayumi, siya po ang ilaw ng bahay namin. Napakahusay niyang malanay. Lahat ng damit ng mga bata, siya ang gumagawa. Minsan, kahit sa kapitbahay, tumatahi siya para lang madagdagan ang kita namin. Naputol ang kanyang boses at lumabas ang luha na matagal niyang pinitigilan. Nawala siya. Bigla. Isang gabi, nilagnat lang. Kinabukasan, wala na siya. Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Masyadong mabilis ang lahat. Ang luha ay muling umagos sa kanyang mga mata. Kasama niya ring nawala ang lahat. Ang aming bahay. Nagawa sa kahoy na ako mismo ang nagtayo. Ang aming munting pinagkakaabalahan, ang tindahan namin ng kung ano. Ang lahat ay tila gumumo sa isang iglap. Tumingin si Mayumi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay at pag-unawa. Narinig niya ang sakit sa bawat salita, ang pait ng nakaraan. Kaya pala, bulong niya, inahaplos ang ulo ni Tala. Dati po, karpentero ako, patuloy ni Lakan. Ang kanyang tinig ay tila nangangarap, naglalakbay pabalik sa isang panahong may dignidad siya. Hindi po ako basta karpentero. Mahusay po akong gumawa ng mga kasangkapan, mga mesa, upuan, kahit kabinet. Malinis ang trabaho ko. Gusto ko, sanang magkaroon ng sariling maliit na shop, sariling gawaan. Para sa mga anak ko, para hindi sila mahirapan. Pero nawala na lahat, Mayumi. Ang mga gamit ko, ang mga plano ko, ang pangarap. Pinakinggan ni Mayumi ang bawat salita ni Lakan. Naramdaman niya ang sakit sa tinig ng lalaki, ang pagkawala ng pangarap. Nakita niya ang kanyang mga kamay magaspang, may kalyo, ngunit mayroong bakas na isang taong sanay gumawa. Lumikha. Hindi ito kamay ng taong tamad o walang kakayahan. Ito ay kamay ng isang lalaking pinaglalaroan ng tadhana, isang lalaking nagdusa, ngunit hindi bumibigay. Lakan, sabi ni Mayumi, malumanay, ngunit may desisyon sa kanyang boses. Hindi po kayo tamad. Ang nangyari sa inyo ay trahedya, at ang pagmamahal niyo sa mga anak niyo
Lakan, iyan ang pinakamahalagang bagay. Iyan ang hindi mawawala sa inyo. Naramdaman niya ang koneksyon sa pagitan niya at ng pamilya ni Lakan. Siya, isang kasambahay, ay sanay sa pag-aalaga, sa pag-aayos ng bahay, sa pagpapalaki ng mga bata. Ang kanyang karanasan, bagaman limitado, sa mga gawaing bahay, ay may halaga. Isang kaunting liwanag na maaaring magbigay ng kaunting kaayusan sa kaguluhan ng buhay ni Lakan. Gusto ko po kayong tulungan. Lakan, sabi ni Mayumi, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi lang sa pagbibigay ng pagkain. Gusto ko sanang tulungan kayo na makabangon. Kahit paunti-unti, may kaalaman po ako sa pag-aalaga ng bata dahil trabaho ko po iyon. Alam ko kung paano magtitid, kung paano maglinis, kung paano mag-alaga ng mga musmos. Ngumiti siya. Kayo po, Lakan, may talento kayo sa paggawa ng kahoy. Hindi iyan mawawala sa inyo. Hindi man ngayon, pero balang araw, mabalik iyan. Tinitigan ni Lakan si Mayumi. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang tunay na pagmamalasakit na walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang puso ay nabibigatan pa rin sa pagmamataas, ngunit ang pag-aalala sa kanyang mga anak ay mas matimbang. Mayumi, sabi niya, bakit po kayo ganito kabait sa anin? Hindi niyo po kami dahil naniniwala po ako na lahat ng tao, kahit anong hirap ng buhay, ay mayroong karapatang mabuhay ng may dignidad, sagot ni Mayumi. At ang mga anak niyo, Lakan, karapatan nilang lumaki ng malusog at may pag-asa. Kinuha ni Mayumi ang isang maliit na papel at bolden. Gusto ko, sana nadalhin niyo ang mga bata sa community clinic na sinabi ko. Sa barangay, pinaglabanan po iyon. Libre po ang check-up doon. Kailangan nilang makita ng doktor, lalo na sa kalagayan nila ngayon. Huwag na po kayong mag-alala sa gastos. Nag-aalangan si Lakan. Ang pagpunta sa klinik ay nangangahulugang paghaharap sa isang sistema na matagal na niyang iniwasan, isang pagtanggap na hindi niya na kayang ayusin ng lahat ng mag-isa. Ang takot na hatulan ang bumalot sa kanya. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Amihan na nakatingin sa kanya ng may pagtitiwala at ang mga mata ni Mayumi na nagbibigay ng lakas at pag-unawa, bumigay ang kanyang kalooban. Sige po, Mayumi, sabi ni Lakan, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ngunit may halong pag-asa. Kailan to? Ngumiti si Mayumi, isang ngiti na tila sumikat ang araw sa kalagitnaan ng hapon, nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng palengke. Bukas ng umaga po, kung alis lang sa inyo. Hihintayin ko po kayo sa harap ng klinik. Sasamahan ko po kayo. Hindi po kayo isa. Sa pagkakataong iyon, isang mas matibay na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Lakan. Hindi na ito isang manipis na liwanag na madaling mawala. Ito ay tila isang bukang liwayway, isang pangako ng bagong araw na dala ng isang kasambay na may busilak na puso, handang magbigay ng init sa kanyang naglamig na mundo. Ang pagtanggap ni Lakan sa alok ni Mayumi ay hindi isang agarang pagkalas ng lahat ng kanyang mga balabal ng paghihirap at kahihiyan, kundi isang dahang pagbukas ng pinto sa isang silid na matagal ng sarar. Ang pangako ni Mayumi na hindi siya mag-iisa ay tila isang matamis na awit sa kanyang kaluluwang uhaw, isang pangako na sa kabila ng lahat, mayroong pa ring mabubuting puso sa mundong ito. Kinaumagahan, bago pa man lubusang sumikat ang araw,
Naghahanda na sila kan. Inayos niya ang mga bata. Sinigurado na mayroon silang kaunting laman ng tiyan mula sa natirang tinapay ni Mayumi. Ang kanilang mga danit, bagaman luma, ay pinilit niyang linisin hanggat maaari. Pitbit ang kariton. Naglakad sila patungo sa barangay Pinaglabanan, ang lugar kung saan sinabi ni Mayumi na magkita sila sa harap ng community clinic. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalangan, isang pakiramdam ng takot sa hindi pamilyar na mundo ng mga ospital at klinika, ngunit ang pag-asa para sa kanyang mga anak ay mas matimbang. Nang makarating sila, naroon na si Mayumi, nakatayo sa labas ng clinic, may dalang maliit na bag at nakangiti. Ang kanyang simpleng suot, isang puting shirt at maong, ay nagpapahayan ng pagiging praktikal. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapanatagan. "Lakan, nandito na kayo," bati niya, at lumapit. Ang kanyang mga mata ay tuwang-tuwa. "Kumusta ang pagbiyahe?" "Ayos lang po, Mayumi." "Salamat po sa paghihintay," sagot ni Lakan, pilit ng ngiti. Ang kanyang tingin ay bumaba sa sahig. "Walang anuman." "Tara na, sa loob," anyaya ni Mayumi, at hinawakan ang kamay ni Amihan na kaagad namang kumapit sa kanya. "Huwag kayong mag-alala. Magiging maayos ang lahat." Sa loob ng community clinic na amoy gamot at pamilyar na amoy ng disinfectant, ang kapaligiran ay simple, ngunit malinis. Mayumi, na tila may kilalang lahat ng tao, ay kaagad na bumati sa receptionist at mga nurse. "Magandang umaga, Aling Nelia, Manang Fee. Ito po yung pamilya na sinabi ko sa inyo." Suminyas sila na, halos hindi makahinga. Ang dami ng tao, ang mga naghihintay, ang kanyang mga anak na tila naninibago sa lugar. Ngunit si Mayumi, kalmado at masayahin, ay mabilis na inasikaso ang lahat. Habang naghihintay sila sa pila, inalok ni Mayumi ang mga bata ng candy na kinuha niya sa kanyang bag at nagsimulang maglaro ng piko sa kanilang mga kamay upang libangin sila. Ang mga ngiti ng mga bata ay dahang bumalik. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kakaibang galak. Nakausap ni Mayumi ang isang nurse na matagal na niyang kakilalang mula sa mga volunteer work niya. Sinabi niya ang kalagayan ni Lakan at ng mga bata at agad namang binigyan ng prioridad ang kanilang kaso. Pagdating ng kanilang turn, ipinaliwanag ni Mayumi sa doktor ang kalagayan ng mga bata, ang kanilang buhay sa lansangan at ang pangangailangan nila ng agarang tulong. Habang examine ang mga bata, nakita nila ang kahusayan ni Mayumi. Hindi lang siya basta nag-aalaga. May alam siya. "Kailangan po ba nilang vitamins, Dok? Ano po ang pwedeng gawing pangdagdag sa pagkain nila? Saan po pwedeng kumuha ng malinis na tubig na mura lang?" Ang bawat tanong ay nagpapakita ng kanyang praktikalidad at tunay na pagmamalasakit. Ang doktor, na nakasanayan na rin ng presensya ni Mayumi sa klinik, ay sagot sa kanyang mga katanungan. Matapos ang check-up, napag-alaman na ang mga bata ay kulang sa nutrition at mayroong kaunting sipon, ngunit wala namang malalang sakit. Nagbigay ang doktor ng mga reseta para sa vitamins at ilang basic na gamot. Ngunit hindi lang iyon. Mayumi, na tila mayroong sariling network, ay lumapit sa isang istante at bumalik na may dalang isang supot ng mga lumang laruan at ilang damit. "Aling Fee, Manang Nelia, salamat po ulit dito sa mga pinaglumaan ng mga anak nyo," sabi niya. "Palaking tulong ko ito." Sa pag-uwi, itbit ang mga gamot, damit,
at laruan, iba na ang pakiramdam ni Lakan. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Mayumi ay kasama niya, tumutulong magbuhat ng mga dala, nakikipaglaro sa mga bata habang naglalakad. Mula noon, naging bahagi na ng buhay nila si Mayumi. Tuwing may libreng oras siya mula sa kanyang trabaho bilang kasambahay, pupuntahan niya si Lakan at ang mga bata. Hindi siya nagdadala ng malalaking bagay, kundi mga praktikal na tulong. Itinuro niya kay Lakan ang mga simpleng paraan upang makapag-alaga ng mga bata ng may limitadong resources. Lakan, kapag gagawa ka ng lugaw para sa kanila, huwag mong kalimutan na lagyan ng kaunting gulay, sabi ni Mayumi isang hapon, habang abala siya sa paghalo ng kanin sa isang maliit na kaldero na pinahiram niya. Kahit dahon ng malunggay lang o kaya yung dahon ng kamuri. Masustansya yan at libre lang sa mga bakanting lote. Tinitigan nila ka ng kanyang ginagawa. Siya, na dating bihasa sa paghulma ng matitigas na kahoy, ay ngayon ay pinag-aaralan kung paano gumawa ng masustansyang pagkain para sa kanyang mga anak. Pero Mayumi, paano kung walang malunggay? Tanong ni Lakan. Ngumiti si Mayumi. Kung wala, pwede rin yung balat ng kalabasa. Yung malambot. Dikdikin mo, ihalo mo sa lugaw. Masarap yan. Mahalaga ang bitamina para sa mga bata. Itinuro rin niya kung paano gumawa ng gulay turi mula sa murang gulay na matatagpuan sa palengke. Tinuruan din niya si Lakan ng mga tips sa kalinisan. Lakan, kahit wala kang sapat na tubig, pwede mo silang punasan ng basang tela araw-araw, paliwanag ni Mayumi, habang pinupunasan niya ang mukha ni liwanag nakakagising lang. Mahalaga na malinis sila para hindi sila magkasakit. At yung mga pinaglumaang damit, pwede mong gamitin bilang lampin. Basta labhan mo lang ng mabuti. Dahan, nagsimulang magbago ang buhay ni Lakan. Hindi na siya ganoon desperado. Ang kanyang mga anak, na sa simula ay mailap kay Mayumi, ay ngayon ay masaya nang sumasalubong sa kanya. Nakikita niya ang pagiging matiyaga at mapagmahal ni Mayumi sa kanyang mga anak, ang paraan kung paano siya makipaglaro sa kanila, ang kanyang mga kwento at kanta na nagpapatawa sa mga bata. Sa mga mata ni Lakan, si Mayumi ay hindi na lamang isang kasangbahay, kundi isang babaeng may busilak na puso, na mas marunong mag-alaga kaysa sa kahit sinong doktor na kilala niya. Nagsimulang magkwento si Lakan kay Mayumi tungkol sa kanyang nakaraan. Tungkol sa kanyang asawang si Ligaya, ang kanilang simpleng buhay, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling gawaan ng kahoy. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang pagkagaan ng kanyang kalooban. Si Mayumi, sa kanyang panig, ay nakinig ng mabuti. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Lakan tuwing binabanggit niya ang kahoy, ang pagkamalikhain na nakabaon sa ilalim ng paghihirap. Lakan, hindi po nawawala ang talento, sabi ni Mayumi isang araw, habang nakaupo sila sa isang bangko sa parke, habang naglalaro ang mga bata. Anoon lang yan, naghihintay na muling mabuhay. Isang araw, habang naghahanda si Mayumi upang bumalik sa bahay ng kanyang amo, nagkaroon siya ng isang ideya. Lakan, may naisip po ako, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. May kapitbahay po ang amo ko, si Mang Ben. Mayroon po siyang maliit na gawaan ng kahoy, repair ng mga lumang muebles. Narinig ko po na naghahanap siya ng katulong, kahit lang. Gusto niyo po bang subukan? Nalaki ang mga mata ni Lakan. Isang gawaan ng kahoy. Isang lugar
kung saan muli niyang magagamit ang kanyang mga kamay. Ang takot ay bumalot sa kanya, ngunit mas malakas ang pag-asa. Pero Mayumi, sino ang mag-aalaga sa mga bata? Tanong niya. Huwag po kayong mag-alala sa mga bata, sagot ni Mayumi. Kapag nasa trabaho po kayo, ako na po ang bahala sa kanila. Pwede ko silang dalhin sa bahay ng amo ko. O kaya, kung hindi pwede, may kaibigan akong si Aling Nena, yung may sari. Sa restore, pwede niya muna silang bantayan. Nakausap ko na po siya. Gusto niyang tumulong. Kinalaunan, sinamahan ni Mayumi si Lakan sa gawaan ni Mang Ben. Nandoon si Lakan, nag-aalangan. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Ngunit muli, si Mayumi ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ipinakilala siya kay Mang Ben at ipinaliwanag ang kanyang talento sa paggawa ng kahoy. Pinagbigyan si Lakan ni Mang Ben. Sa simula, gawaing kamay lang, pagpupulbos ng kahoy, pag-aayos ng mga kagamitan. Ngunit nang makita ni Mang Ben ang kahusayan ni Lakan sa paghawak ng martilyo at pait, ang galing niya sa paggupit at paghubog ng kahoy, alam ni Mang Ben na hindi ito ordinaryong tao. Lakan, hindi ka basta. May ginto ang mga kamay mo, sabi ni Mang Ben. Ang amoy ng kahoy, ang tunog ng martilyo at pait, ang pakiramdam ng sawdust sa kanyang balat, lahat ay nagbalik ng kanyang dignidad. Ang kanyang mga kamay, na matagal nang dinamit sa pagbubuhat ng mabibigat na karga, ay muling naging mga kamay ng isang artista. Ang kanyang puso ay nabuhayan. Kahit maliit ang sahod, regular ito. Ito ay isang simula. Isang haligi ng tiwala ang naitayo, hindi lamang sa pagitan ni Lakan at Mayumi, kundi sa pagitan ni Lakan at ng kanyang sarili. Isang gabi, matapos ang kanyang trabaho, sumalubong si Mayumi kay Lakan na galing sa gawaan. Itbit niya ang mga bata na sa sobrang tuwa ay tumakbo patungo kay Mayumi. Tara, may sorpresa ako sa inyo, sabi ni Mayumi, at hinawakan ang kamay ni Lakan. May naisip akong kainan na masarap at mura lang. Naglakad sila patungo sa isang maliit na karinderya sa sulok ng kalsada, malapit sa simbahan. Ito ay isang simpleng lugar, puno ng ingay ng mga tawanan, amoy ng adobo, at sinigang, at init ng komunidad. Umupo sila sa isang mahabang mesa. Si Lakan sa isang dulo, si Mayumi sa kabila, at ang 4 na bata, sa gitna, naglilipat-lipat ng tingin sa dalawa. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Nag-order si Mayumi ng simpleng pagkain, piniritong isda, adobo at maraming kanin. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila ng mga nangyari sa maghapon. Inilarawan ni Lakan ang kagalakan niya na muling makagawa ng mga gamit mula sa kahoy, ang pagkamangha ni Mang Ben sa kanyang mga likha. Nakinig si Mayumi ng may ngiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa gitna ng simple, ngunit masarap na hapunan, nakaramdam sila ka ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na naramdaman niya ang kumpletong kapayapaan at kagalakan. Hindi na siya mag-isa. Sa tabi niya, naroon si Mayumi, isang kasambahay na may puso ng anghel na nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang 4 na maliliit na boses ng kanyang mga anak na masayang nagtatawanan ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito ay hindi lamang isang hapunan. Ito ay isang pamilya. At sa mga sandaling iyon, isang malalim, mainit na damdamin ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso, pa sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan.
Naging maayos ang pasok ni Lakan sa trabaho kay Mang Ben. Araw, pagkatapos ng kaunting almusal na inihanda niya sa simpleng kalan, ihahatid niya ang kanyang mga anak sa restore ni Aling Nena. Dito, naghihintay na si Mayumi, o kung hindi man siya nakalibre, si Aling Nena mismo ang magbabantay sa 4 na bata. Ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal sa tindahan ni Aling Nena ay tila isang bagong simula para sa mga bata. Ang dating mga takot na mukha ay napalitan ng mga ngiti tuwing makikita nila si Mayumi o si Aling Nena. Sa gawaan ng kahoy, si Lakan ay muling nabuhay. Ang kanyang mga kamay, na dating gagamit lang ng piko o pala sa paghahanap buhay, ay muling humawak ng pait at matilyo ng may kahusayan. Nakita ni Mang Ben ang galing ni Lakan. Sa simula, mga simpleng aayos lang ng mga sirang upuan o mesa ang kanyang ginawa. Ngunit di nagtagal, pinagkatiwalaan na siya ni Mang Ben na gumawa ng mga bagong disenyo, mga kakaibang palamuti na gawa sa kahoy. Lakan, may angkin kang galing na hindi ko nakikita sa iba, sabi ni Mang Ben isang hapon, habang pinagmamasdan si Lakan na pinapakilis ang isang ukit. Sayang, at ngayon ka lang nakabalik sa ganitong uri ng trabaho. Napakasaya ni Lakan na marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang katawan, bagaman pagod sa pagtatrabaho, ay tila nabuhayan ng dugo. Ang kanyang isip, na dating puno ng pag-aalala at lungkot, ay ngayon ay nalilibang sa bawat paghulma ng kahoy. Nakikita niya ang pag-asa, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, susunduin ni Lakan ang mga bata. Madalas, naroon si Mayumi, nakikipaglaro sa anmihan, Tala, Sinta, at Liwanag. Ang mga bata, na noon ay mailap sa lahat, ay ngayon ay masaya nang yumayakap kay Mayumi. Nakikita ni Lakan kung paano pinupuno ni Mayumi ang kanilang mga puso ng kagalakan. Kinakantahan niya sila, kinukwentuhan ng mga pabula, at tinuturuan ng mga simpleng laro. Hindi nagtagal, tinawag na nilang Ate Mayumi si Mayumi, isang pangalan na puno ng pagmamahal at paggalang. Sa mga gabing iyon, matapos maihati ni Mayumi ang mga bata sa tulugan o pansamantalang lilipatan ni Lakan, madalas silang magkausap. Si Lakan, na unting lumalaya sa kanyang nakaraang kalungkutan, ay nagsimulang magkuwento kay Mayumi tungkol sa kanyang mga anak. Alam mo ba, Mayumi, si Amihan, gusto niyang maging parang bahaghari. Kung saan daw may bahaghari, doon daw siya pupunta. Sabi ni Lakan, habang nakatingin sa kalangitan. Ngiti lang ang isinagot ni Mayumi. Talaga. Ang ganda ng pangarap niya. Kaya pala ganyan siya kaliksi. Pagkatapos, si Lakan naman ang nagtanong. Ikaw, Mayumi, kumusta ang araw mo sa trabaho? May bago bang ipinagawa ang amo mo? Wala naman, Lakan. Medyo nakakapagod lang, sagot ni Mayumi, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Pero masaya ako kapag nakikita ko kayo. Parang nagiging kumpleto ang araw ko. Minsan, kapag nagpapahinga si Mayumi sa kanyang maliit at pansamantalang kwarto sa bahay ng kanyang amo, binibisita siya ni Lakan. Hindi niya dala ang anumang mamahaling regalo. Sa halip, dala niya ang mga simpleng bagay na ginawa niya. Minsan, isang maliit na ukit na bulaklak mula sa retaso ng kahoy. Minsan, isang munting upuan para sa kanyang pagpapahinga. O kaya, kapag may sirang gamit sa kwarto ni Mayumi tulad ng pinto na hindi nagsasara ng maayos o bintana na may basag, kusa itong aayusin ni Lakan.
Ang mga simpleng gawaing ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pasasalamat at pagpapahalaga. Habang nagbabago ang buhay ni Lakan, lalo namang lumalalim ang damdamin ni Mayumi. Hindi na lang awa ang nararamdaman niya. Ito ay higit pa sa pagmamalasakit. Nakita niya ang determinasyon ni Lakan, ang kanyang pagmamahal sa mga anak at ang kanyang galing sa paggawa ng kahoy. Sa bawat ngiti ni Lakan, sa bawat kwento niya tungkol sa kanyang mga anak, sa bawat tingin niyang puno ng pasasalamat, lalo siyang nahululog. Ang buhay niya bilang kasambahay ay simple, ngunit kasama si Lakan at ang mga bata. Pakiramdam niya ay mas naging makabuluhan ang lahat. Nakita niya ang isang pamilyang kanyang gusto na magkaroon, isang pamilya na kahit may kakulangan sa yaman, ay mayaman sa pamamahalan. Isang gabi, habang aalala si Lakan sa kanyang maghapong trabaho, isang tawag mula kay Mayumi ang nagpagimbal sa kanya. Lakan, si Sinta, nilalagnat siya. Ang taas ng lagnat, ang boses ni Mayumi sa kabilang linya, halatang aalala. Nataranta si Lakan. Mabilis siyang umuwi. Nang makarating siya, nakita niya si Mayumi na pinupunasan ang katawan ni Sinta. Ang mukha ni Sinta ay namumula at ang kanyang hininga ay mabigat. Ang mga kapatid niya ay natutulog, walang kamalay, malay sa nangyayari. Ang nakaraang sakit ni Ligaya ay biglang bumalik sa kanyang isip. Ang takot na mawalan ng isa pa niyang mahal sa buhay ay nagpabalik sa kanya sa bangungot. Mayumi, anong gagawin natin? Halos bulong ni Lakan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dadalhin natin siya sa ospital, Lakan. Huwag kang alala, sabi ni Mayumi, kalmado, ngunit may bilis sa kanyang pagkilos. Mabilis niyang inayos si Sinta at hiniling kay Lakan na buhatin ang bata. Sa emergency room ng ospital, ang kapaligiran ay puno ng ingay at kaba. Si Lakan, nakaupo sa tabi ng stretcher ni Sinta, ay hindi mapakali. Ang bawat minuto ay tila oras. Ngunit si Mayumi ay nasa tabi niya, kalmado, at nagbibigay ng lakas. Inasikaso niya ang lahat ng papeles, kinausap ang mga nurse at doktor, at binigyan ng mainit na tubig si Lakan upang uminom. Lakan, kailangan mong maging malakas para kay Sinta, sabi ni Mayumi, habang hinahaplos ang likod ni Lakan. Malalampasan din natin to. Pinayuhan siya ni Mayumi na huminga ng malalim at ikinuwento ang mga payo ng doktor mula sa klinik dati. Kagaling din siya, Lakan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Patapa siya. Malakas ang immune system niya. Habang naghihintay, ginamit ni Mayumi ang kanyang mga natutunan mula sa pagiging kasangbahay at pag-aalaga ng mga bata. Pinigyan niya ng gamot si Sinta, sinigurado na maluwag ang kanyang damit, at patuloy na pinupunasan ang kanyang katawan. Nagkwento siya ng mga simpleng kwento kay Sinta, umaasang makakarating ang kanyang tinig sa bata. Nagtagal ang magdamag. Si Lakan na halos hindi na nakakatulog ay tiningnan si Mayumi. Ang babaeng ito, na hindi naman niya kadugo, ay naroon, nagbibigay ng buong suporta. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Sa isang sandali ng kalungkutan at pag-asa, hinawakan niya ang kamay ni Mayumi. Ang kamay ni Mayumi ay hindi bumitiw. Ito ay nanatili sa kanyang kamay. Isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa. Kinabukasan, dahang bumaba ang lagnat ni Sinta. Ang doktor ay nagsabi na kailangan pa niyang manatili ng ilang araw upang obserbahan, ngunit ligtas na siya sa panganib. Umalik ang kagalakan sa mukha ni Lakan.
Nang makalabas si Sinta sa ospital, si Lakan ay tiningnan si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, hindi niya kinaya na pigilan ang kanyang emosyon. Lumapit siya kay Mayumi, ang kanyang boses ay nanininig. Salamat, Mayumi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Mumiti lang si Mayumi, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Walang salitang binitawan, ngunit ang ngiti niya ay nagsalita ng libong damdamin, pagmamahal, unawa, at isang pangako ng asa na hindi magwawakas. Ang balita tungkol sa paggaling ni Sinta ay nagdulot ng bagong asa, isang bagong simula. At sa gitna ng pagbabago ng panahon, isang panibagong tahanan ang nagbukas para kina Lakan at sa kanyang 4 na tala. Sa tulong ni Mang Ben at higit sa lahat ni Mayumi, nakahanap sila ng isang maliit, ngunit disenteng kwarto sa barangay Pinagabanan. Hindi ito kalayuan sa kanyang trabaho at may malapit ding elementarya at daycare center na maaring pasukan ng mga bata sa hinaharap. Isang araw ng Sabado, habang abala ang karamihan sa kanilang pahinga, abala naman ang pangkat ni Lakan at Mayumi sa paglipat. Si Mayumi, kasama ang 2 pa niyang malapit na kaibigan mula sa trabaho. Sina Gina at Carla, na dati ay mga kasamahan niya sa isang charitable event, ay naroon upang tumulong. Nagdala sila ng mga lumang katon, basahan, at kahit kaunting merina. Ang lumang kariton ni Lakan, na dating ginagamit sa paghahanap buhay, ay ngayon ay ginamit upang buhatin ang iilang gamit na mayroon sila. Lakan, doon mo na lang ilagay itong sakon ng bigas. Ang mga gamit ng bata. Dito sa tabi ng bintana. Utos ni Mayumi na animoy siya na ang nagiging may-ari ng lugar. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Sanay sa pamamahala ng bahay. Si Lakan, nangiti ng ngiti habang tinitignan siya, ay sumunod naman kaagad. Ang kwarto ay maliit, may isang maliit na bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw at sariwang hangin. Sa isang sulok, may banyo at lababo. Wala itong dekorasyon, payak, ngunit sa mata ni Lakan, ito ay isang palasyo. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng sariling espasyo, isang lugar na matatawag nilang tahanan pagkatapos ng matagal na pagpapalipat-lipat. Ang 4 na magkakapatid, sina Amihan, Tala, Sinta, at Liwanag, ay tuwang-tuwa sa bagong espasyo. Nagsimula silang maghabulan at maglaro. Ang kanilang mga tawa ay nagpuno sa dating tahimik na silid. Ate, Mayumi, dito po ba kami titira? Anong ni Amihan habang niyakap ang isa sa mga lumang laruan na ibinigay ni Mayumi. O, Amihan, dito na kayo titira kasama si Tatay Lakan, sagot ni Mayumi habang ginagapangan siya ng mga bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Habang naglilinis at aayos sila, nagkukwentuhan sina Mayumi at ang kanyang mga kaibigan. Napakabait talaga ng puso mo, Mayumi, sabi ni Gina habang pinupunasan ng dingding. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang koneksyon mo sa kanila, sumagot si Mayumi. Alam niyo, ramdam ko na ito ang tama. Nakita ko ang sarili ko sa mga bata at si Lakan. Malalim ang kwento niya. Pero Mayumi, may mga naririnig na ako sa ibang kasambahay sa may kabilang kanto. Bulong ni Carla at tumingin kay Lakan na abala sa aayos ng higaan. Sinasabi nila na bakit ka raw aaksaya ng oras sa isang lalaking may 4 na anak na galing lang sa lansangan.
Sayang daw ang ganda mo. Tinitigan ni Mayumi ang mga kaibigan. Hindi ko pinakikinggan ang mga yon. Hindi nila nakikita ang nakikita ko kay Lakan. Hindi nila alam ang pinagdaanan niya at hindi nila naiintindihan ang pagmamahal na nakikita ko sa mga mata niya para sa mga anak niya. Mayroong matatag na determinasyon sa kanyang boses. Sa kanyang isip, hindi mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang nararamdaman niya, ang pag-asa na nakikita niya sa mga mata ng mga bata at ang tahimik na pagtanggap ni Lakan. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lilubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Matapos ang araw ng paglilipat na inabot hanggang gabi, umuwi ang mga kaibigan ni Mayumi. Naiwan si Lakan at Mayumi kasama ang mga bata na mahimbing nang natutulog sa kanilang bagong pansamantalang igaan. Ang maliit na kwarto ay tahimik na, tanging ang tunog ng hangin sa bintana ang maririnig. Umupo sila sa sahig, magkatabi, habang umiinom ng mainit na kape. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Mayumi. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa kung wala ka, sabi ni Lakan, habang nakatingin sa Kisane. Napakalaking tulong mo sa amin. Ngumiti si Mayumi. Wala yon, Lakan. Masaya ako na makita kayong may sariling bahay. Ito na ang simula. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Alam mo, Mayumi, simula ni Lakan, ang pinakamalaking pangarap ko ngayon ay makapag-ito ng sapat para makapagbukas ang sarili kong maliit na gawaan ng kahoy. Hindi naman kalakihan, sapat lang para makagawa ako ng mga laruan at muebles para sa mga bata. Mga bagay na matibay, may kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing binabanggit niya ang kahoy. Nakikinig si Mayumi ng buong puso. Magandang pangarap yan, Lakan. Sigurado akong magtatagumpay ka. Napakagaling mo sa paggawa ng kahoy. Pagkatapos, si Mayumi naman ang nagkwento. Ako naman, simple lang mang pangarap ko. Ang makatulong sa komunidad, ang makita ang mga batang masaya. At syempre, ang magkaroon ng sarili kong pamilya, isang tahanan na puno ng pagmamahalan, kahit simple lang. Minsan, naiisip ko na para sa isang tulad kong kasangbahay, malabo yata ang ganyang pangarap. Pero nakikita ko sa inyo, Lakan, na hindi pala mahirap tuparin ang mga pangarap kung magsasama-sama. Ang mga salita ni Mayumi ay tumagos sa puso ni Lakan. Sa bawat gabi na nagkukuwentuhan sila, lalo nilang nadiskubre ang lalim ng bawat isa. Hindi lang sila nagbabahagi ng mga pangarap, kundi pati na rin ng mga takot, ng mga pag-asa, at ng mga sugat mula sa nakaraan. Nakita ni Lakan ang lakas sa likod ng malumanay na ugali ni Mayumi at ang katalinuhan sa likod ng kanyang simpleng trabaho. Nakita ni Mayumi ang kaluluwa ng isang tunay na artista sa likod ng pagiging isang manggagawang kahoy ni Lakan. Sa mga sumunod na linggo, sa kabila ng trabaho niya kay Mang Ben, unting ginawa ni Lakan ng mga muebles ang bagong kuwarto, gamit ang kanyang kasanayan at ang mga retaso ng kahoy na pinayagan siyang iuwi ni Mang Ben. Gumawa siya ng isang maliit na aparador para sa mga damit ng bata, isang maliit na mesa na may mga silanas sapat para sa 4 na bata, at ang pinakamahalaga, isang double crib para kina Amihan at Tala, at isang paring maliit na kama para kina Sinta at Iwanag. Makikita ang bawat detalye ng kanyang pagmamahal sa bawat inukit niya. Ang crib ay hindi lang basta crib. Mayroon itong maliliit na ukit ng mga bulaklak at bituin sa gilid na tila binibigyan ng liwanag ang bawat panaginip ng mga bata. Ang mesa
naman ay may mga inukit na larawan ng mga hayop na naglalaro. Buong palag, iingat niyang pinakinis ang bawat piraso, pinindurahan ng natural na pintura, at inayos upang maging matibay at ligtas para sa kanyang mga anak. Tuwing gabi, kapag abala si Lakan sa kanyang gawa, tahimik na nakaupo si Mayumi sa isang sulok. Pinapanood siya. Sa bawat palo ng martilyo, sa bawat paghulma ng pait, nakikita niya hindi lang ang isang manggagawang kahoy, kundi ang isang ama na nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Isang lalaking may malalim na talento at puso. Ang pagmamahal ni Lakan para sa kanyang mga anak ay nagbago ng ordinaryong kahoy upang maging mga gawa ng sining, puno ng pag-asa at pagmamahal. Doon, nakita ni Mayumi na si Lakan ay hindi lang isang magaling na ama. Siya ay isang lalaking maaaring pagtiwalaan upang bumuo ng isang buhay, isang kinabukasan. Ang mga tsismis mula sa labas ay patuloy na dumarating sa tainga ni Mayumi. Napakagaling mo raw mangganit. Mayumi, isang kaibigan niya ang nagsabi. Pati isang balo na may 4 na anak, nagawa mong paikutin. Ano bang nakita mo diyan? Hindi sumagot si Mayumi. Tumalikod lamang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman o ang kanyang mga desisyon sa sinuman. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagtanggap ng mundo, sapat na ang pagtanggap ng puso. Alam niyang may halaga si Lakan at ang pagmamahal niya sa mga bata ay mas malaki kaysa sa anumang kritisismo na maaaring ibato ng lipunan. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata sa kanilang bagong mga kama at crib, at matapos linisin ni Mayumi ang mga pinagkainan, tinawag siya ni Lakan. Nasa gitna sila ng sala, sa ilalim ng ilaw ng maliit na bombilya. Lumapit si Lakan. May hawak na isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ay hindi malaki at mahusay na inukit. Sa bawat gilid ng kahon, may ukit na 4 na pinto, tila simbolo ng 4 na bata. Sa gitna naman, may isang kuso na parang nagkokonekta sa lahat ng pinto. Mayumi, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inabot niya ang kahon kay Mayumi. Inawa ko yan, para sa'yo. Kinuha ni Mayumi ang kahon. Ang kahoy ay makinis sa kanyang kamay. Ang bawat ukit ay puno ng emosyon. Tinitigan niya si Lakan, naghihintay ng paliwanag. Ito ay para sa lahat ng pangarap na itinayo mo, para sa amin, patuloy ni Lakan. Ang bawat pinto ay ang aming mga anak. At ang puso sa gitna, ikaw yan, Mayumi. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa aming pangarap. Ikaw ang nagbigay ng init sa aming tahanan. Ikaw ang nagkuno sa aming mga puso. Ang mga mata ni Mayumi ay lumuha. Ito ay hindi isang simpleng regalo. Ito ay isang amin, isang pagpapakita ng lahat ng kanyang nararamdaman. Ito ay higit pa sa salitang salamat. Ito ay isang tahimik na paanyaya na maging bahagi ng kanyang buhay, ng kanilang buhay, ng kanilang tahanan. Sa gitna ng simpleng kuwarto na yon, sa harap ng kanyang mga anak na natutulog, naramdaman ni Mayumi ang init ng pagmamahal na pumupuno sa kanyang puso. Ang aalipusta ng iba, ang pagod sa kanyang trabaho, lahat ng iyon ay naglaho. Ang tanging nanatili ay ang asa, ang pagmamahal, at ang bagong pamilya na unti nilang itinatayo. Ang regalo ni Lakan ay hindi lang isang kahon, ito ay isang pangako ng isang kinabukasan. Ang maliit na kahong inukit ni Lakan ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang selyo, isang tahimik na pangako na pumuno sa puso ni Mayumi.
Simula ng gabing iyon, tila may bagong ilaw na suminag sa kanilang bagong tahanan. Ang buhay ay patuloy na nagpatuloy. Ngunit may mas matibay na pundasyon, isang batong pinagbubuuan ng pagtitiwala at umuusbong na pagmamahalan. Ang mga araw ay dumaloy ng may bagong ritmo. Maaga pa lang ay gising na si Mayumi upang ihanda ang agahan at ang mga gamit para sa eskwela ng mga bata bago pa man siya magtungo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sina ang Nihan, Tala, Sinta at Liwanag nang Mayawi 3 taong gulang na ay nagsimula nang pumasok sa kindergarten sa isang pampublikong paaralan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ang kanilang pagpasok ay isang malaking hakbang, hindi lamang para sa mga bata, kundi para kay Lakan at Mayumi. Nagpapakita ito ng katatagan, isang patunay na sila ay bumabangon mula sa abo. Si Lakan naman ay naging mas abala sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa paggawa ng mga simpleng gamit para mabuhay, ay ngayon humuhugis ng mga pangarap. Araw, pagkatapos ng kanyang shift kay Mang Ben, diretso siya sa kanilang maliit na silid, kung saan gumagawa siya ng mga ukit at muebles para sa kanilang bahay, at kung minsan ay tumatanggap na rin ng mga maliit na proyekto mula sa mga kapitbahay. Nakita ng mga kapitbahay ang kanyang sipag at talento, kaya unting nakilala ang kanyang gawa. Ang bawat pinagtagpin niyang kahoy ay mayroong kwento ng pag-asa, bawat ukit ay mayroong halik ng pagmamahal. Habang mas lumalalim ang kanilang samahan, naramdaman ni Mayumi na kailangan niyang ipakilala sila at ang mga bata sa kanyang sariling pamilya. Isang gabi, habang uusap sila ni Lakan, sinabi niya ang kanyang balak. Lakan, simula ni Mayumi, medyo kinakabahan. Sa linggo, gusto ko sana kayong yayain sa bahay. Gusto kong ipakilala ka sa aking mga magulang at mga kapatid. Uminto si Lakan sa ginagawa niyang pagliha ng isang maliit na upuan. Napatitig siya kay Mayumi. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng nakaraang paghihirap. Ngunit ngayon, may kumpiyansa at pag-asa. Mayumi, sigurado ka ba? Baka naman, baka hindi nila ako matanggap. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Lakan, sabi ni Mayumi, lumapit at hinawakan ang kamay niya. Hindi ka na ang Lakan na nakita ko sa parke noong gabing iyon. Isa kang masipag na ama. Isang taong may talento. At higit sa lahat, isa kang taong may busilak na puso. Hindi mo kailangan ikahiya ang nakaraan mo. At ang pamilya ko, kahit minsan may sariling mga opinyon, alam kong makikita rin nila ang nakikita ko sa iyo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matibay na paninindigan. At dumating ang araw ng linggo. Sa loob ni Lakan ay may nerbiyos, ngunit sa labas ay pinanatili niya ang kanyang komposur. Siniguro ni Mayumi na malinis at presentable ang mga bata, at maging si Lakan ay pinasuot niya ng isang simpleng polo shirt. Nang dumating sila sa bahay ng mga magulang ni Mayumi, sa isang maliit na bahay sa kalapit na bayan, sinalubong sila ng mga ngiti, ngunit may bakas ng pagtataka at aalala sa mga mata ng kanyang ina. Magandang araw po, Mang at Aling Reyes, bati ni Lakan ng magalang. Sabay hawak sa mga kamay ng mga magulang ni Mayumi. Ako po, si Lakan de la Cruz. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Kayo po pala yan, Lakan, sabi ng nanay ni Mayumi, si Aling Rosa, habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa, kasama ang 4 na batang nakakapit sa kanyang hita. Maligayang pagdating. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Sa simula, medyo tahimik ang hapunan.
Si Tatay Cardo, ang ama ni Mayumi, ay mas maraming tanong tungkol sa trabaho ni Lakan, sa kanyang pinanggalingan, at sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Habang sumasagot si Lakan, ramdam niya ang bigat ng paghuhusga. Ngunit sa bawat panong, sumasagot siya nang may buong katapatan, ikinukwento ang kanyang pagkawala sa trabaho, matapos pumano ang kanyang asawa, ang kanyang paghahanap buhay sa kalye, at kung paano siya bumabangon ngayon nang may bagong asa at bagong direksyon. Ang apat na bata, sina Amihan, Tala, Sinta, at Liwanag, ay agad namang naging sentro ng atensyon. Ang kanilang pagiging masayahin at inosente ay nagpalambot sa tensyon sa air. Naging abala sila sa paglalaro sa bakuran kasama ang mga pinsan ni Mayumi. Ang kanilang mga tawa ay nagpuno sa dating tahimik na bahay. Pagtatapos ng hapunan, usap ng masinsinan si Aling Rosa at si Mayumi sa kusina. Anak, sigurado ka ba dito? Tanong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng aalala. Isang biyudo na may 4 na anak. Alam mo kung gaano kahirap ang buhay. At ikaw, Mayumi, napakabata mo pa. Marami ka pang mapipili. Nay, sagot ni Mayumi, matatag ang kanyang boses. Nakita ko si Lakan sa pinakamababang punto ng buhay niya, at nakita ko rin siyang bumangon. Hindi siya sumuko. Nakita ko ang puso niya, ang pagmamahal niya sa mga bata. Hindi ko po kailangan ng isang lalaking mayaman o may mataas na posisyon. Ang kailangan ko ay isang lalaking may integridad, may pagmamahal, at handang bumuo ng pamilya. At iyon po si Lakan. Hindi nagsalita si Aling Rosa. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, isang determinasyon na hindi niya pa nakikita kailanman. Nakita niya ang sarili niyang anak na mas naging matapang at matatag dahil sa pagmamahal. Doon, sa loob ng simpleng bahay ng mga Reyes, nagkaroon ng pagtanggap. Hindi perpekto, hindi walang tanong. Ngunit isang pagtanggap na nagmumula sa pagmamahal sa kanilang anak at sa nakitang sinseridad sa puso ni Lakan. Sa pagtatapos ng gabi, bago sila umuwi, inilagay ni Tatay Cardo ang kamay niya sa balikat ni Lakan. Lakan, ang mahalaga ay ang respeto at pagmamahal mo sa aking anak at sa mga apo ko. Walang mayaman o mahirap sa pagmamahal. Basta't magpakatatag kayo. Mula noon, hindi na naramdaman ni Lakan ang bigat ng pagiging biyudo na may 4 na anak na nakagapos sa kanya. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagong kumpiyansa, isang kalayaan na ipakita ang tunay niyang sarili, ang kanyang sipag, at ang kanyang malalim na pagmamahal para sa pamilya. Pinatunayan niya ang kanyang halaga hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa at pagmamahal. Si Mayumi naman ay nagpakita ng mas malalim na pagkaunawa sa ibig, at sa buhay. Hindi siya natinag ng mga alingaw ng lipunan o ng paunang aalinlangan ng kanyang sariling pamilya. Alam niya kung ano ang gusto niya at handa siyang ipaglaban ang ibig na kanyang natagpuan. Ang kanyang pagmamahal ay hindi naghahanap ng kasiguraduhan sa material na bagay, kundi sa katatagan ng puso at kaluluwa. Isang hapon, ipinasya ni Lakan na dalhin si Mayumi at ang mga bata sa Rizal Park. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta ang mga bata sa parking iyon na may mga kasamang magulang. Ang parke ay puno ng mga pamilyang nagpapasyal, nagpipiknik, at naglalaro. Ang mga bata ay tuwang-tuwa na naghahabulan sa malawak na damuhan, habang sina Lakan at Mayumi ay naglalakad ng magkatabi. Magkahawak kamay. Tinitigan ni Lakan ang mga bata na malayang nagalaro, ang kanilang mga tawa
ay lumulutang sa hangin. Pagkatapos, tumingin siya kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Alam mo, Mayumi, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay, halos pabulong. Dati, hindi ko akalain na makikita ko pa ang ganitong klaseng kaligayahan. Ngumiti si Mayumi. Pinisil ang kamay ni Lakan. Salamat sa iyo, Lakan. Hindi lang ikaw ang nagbigay ng kaligayahan sa anin. Ikaw din ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay tila nagpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno, malayo sa ingay ng mga tao. Yakap ni Lakan si Mayumi at tinitigan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang taning naroon ay ang pagmamahal na lumago sa gitna ng pagsubok. Mayumi, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mayumi. Willing ka bang maging bahagi ng pangarap na ito, kasama ang 4 na munting dala? Hindi ito isang matamis na tanong ng pagpapakasal na may singsing. Ito ay isang tanong na buo sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa isang kinabukasang binuo sa pag-asa. Ito ay isang paanyaya na maging isang haligi ng kanyang buhay, ang kanilang buhay. Naramdaman ni Mayumi ang pagpatak ng kanyang luha. Tiningnan niya si Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Pagkatapos, nilingon niya ang 4 na tala, sina amihan, ala, sinta, at liwanag, na masayang nagtatakbuhan. Walang malay sa lalim ng sandaling iyon. Ang kanilang mga tawa ay nagpuno sa kanyang puso. Ang sagot ay hindi na kailangan pang isipin. Ito ay naroon na sa loob niya, matagal nang naroon. Oo, Lakan, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kagalakan. Gusto kong maging bahagi. Gusto ko. Ang simpleng oo, Lakan ni Mayumi sa Rizal Park ay hindi lamang isang tugon. Ito ay isang pangako. Isang pagbubukas ng pinto sa isang kinabukasan na noon ay tila imposible para kay Lakan. Ito ang selyo na nagbigkis sa 2 kaluluwa. Hindi sa kayamanan o kasikatan, kundi sa pag-asa, pagmamahal at sa determinasyong bumuo ng isang pamilya. Walang Englanding kasal, walang magarbo na pagdiriwang na naganap. Sa halip, isang maliit at taimtim na seremonya ang ginanap sa bakuran ng bagong bahay ni Lakan at Mayumi sa barangay Pinaggabanan. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay tila bumulong ng mga pagpapala. Ang mga upuan ay gawa sa mga lumang kahoy na maingat na inayos at nilikha ni Lakan, na ngayon ay nagsisilbing simbolo ng kanyang talento at pagiging masipag. Ang maliit na mesa sa gitna ay puno ng mga lutong bahay na inihanda ni Aling Nena at ng pamilya ni Mayumi. Nandoon ang mga magulang at kapatid ni Mayumi na ngayong nakita ang buong pagmamahal ni Lakan para sa kanilang anak at mga apo ay buong puso na silang tinanggap. Naroon din si Aling Nena, ang mabait na may ari ng sari sa restore na naging isang inahan kay Lakan at sa mga bata. Ang kanyang malaking ngiti at ang kanyang masiglang pagbati ay nagdagdag ng kulay sa okasyon. Ilan sa mga kapitbahay na nakasaksi sa pagbangon ni Lakan at sa kabutihan ni Mayumi ay naroon din upang magbigay ng suporta. Suot ni Lakan ang isang simpleng barong Tagalog na hinilam niya sa bayaw ni Mayumi, habang si Mayumi naman ay nakasuot ng isang puting barot saya na hindi man mahal
ay sumasalamin sa kanyang busilak na puso. Ang apat na tala sina Amihan, Tala, Sinta at Liwanag ay nakasuot ng magkakaparehong puting damit na may borda ng maliliit na bulaklak na tila mga anghel na nagpapalitaw ng ngiti sa lahat. Hindi sila umiyak. Sa halip ay masaya silang nagtatakbuhan sa paligid habang abala ang mga matatanda sa seremonya. Sa harap ng isang pastor ng komunidad, nakilala ni Mayumi sa kanyang mga gawaing komunidad, nagpalitan sila ng simpleng panata. Hindi sila nangako ng kayamanan, kundi ng pagmamahal, katapatan, at pangako na magsasama sa hirap at ginhawa para sa kanilang mga anak at para sa kanilang binuong pangarap. Ang halik na pinagsaluhan nila ay puno ng kasaysayan ng pagsubok na nalampasan at ng pag-asa para sa kinabukasan. Mula noon, isang bagong kabanata ng buhay ang nagsimula para sa kanila. Ang maliit na upahan nilang bahay ay naging isang tunay na tahanan, isang santuwaryo ng pagmamahal at kapayapaan. Si Mayumi, sa kanyang karanasan bilang isang kasambahay, ay naging perpektong ilaw ng tahanan. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa pag-aalaga ng ibang pamilya, ay ngayoy buong puso na inilaan sa kanyang sariling pamilya. Bawat sulok ng bahay ay organisado at malinis, bawat pagkain ay inihanda ng may pagmamahal, at bawat araw ay puno ng kanyang mapagmahal na pag-aalaga. Naging isang hangang ina si Mayumi sa apat na tala. Ang kanyang pagmamahal ay walang pinipili at ang kanyang pasensya ay walang hanggan. Kung si Amihan ay may sakit, siya ang unang bumubulong ng pampatulog na kanta. Kung si Tala ay nadapa, siya ang nagpapahid ng gamot at nagbibigay ng yakap. Kung si Sinta ay nagtatanong ng kung ano, matiyada niya itong sinasago. At kung si Liwanag ay humihingi ng yakap, siya ang agad na humahalik sa kanyang pisngi. Ang mga bata, na dati nakaranas ng matinding hirap, ay ngayoy lumaki sa yakap ng pagmamahal at seguridad. Tinawag nila si Mayumi na Mommy Mayumi, isang tawag na nagpapuno sa kanyang puso ng di masayod na kaligayahan. Sila naman ay patuloy na nagtrabaho ng masipag, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang sariling pangarap. Ang kanyang mga kasanayan sa paggawa ng kahoy ay lalong humusay. Sa gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, kay Mang Ben, diretso siya sa kanyang maliit na espasyo sa likod ng bahay, na unting naging kanyang sariling himak. Sa tulong ni Mang Ben at ng ilang kaibigan, nakabili siya ng ilang makinarya. Hindi nagtagal, ang amoy ng bagong ginupit na kahoy ay naging bahagi ng kanilang araw na buhay. Tinawag nila ng kanyang na mga muting tala. Bilang alaala sa kanyang apat na anak na siyang nagbigay, inspirasyon sa kanya. Ang kanyang specialty ay paggawa ng mga laruan at muebles para sa mga bata ng mamaliliit na upuan, lamesa, mga paminggalan, at mga pinong-ukit na naglalarawan ng mga hayop at bulaklak. Ang kanyang mga gawa ay puno ng pagmamahal at pagkamalikhain. At hindi nagtagal ay nakilala ang kanyang pangalan sa kanilang komunidad. Ang bawat tiraso ng kahoy na kanyang hinuugis ay may kaluluwa, bawat ukit ay may kwento ng pag-asa. Isang umaga, ang araw ay sumikat ng mapayapa sa kanilang maliit na tahanan. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng sariwang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape mula sa kusina. Sa likod ng bahay, naririnig lang tunog ng matilyon ni Lakan na naghuhugis ng isang bagong laruan para sa isang kapitbahay. Ang bawat tunog ay hindi ingay, kundi isang himig ng pag-asa at kasipagan. Sa loob ng bahay, si Mayumi ay abala sa paghahanda ng almusal.
Ang apat na tala sina Amihan, Tala, Sinta, at Liwanag na ngayon 5 taong gulang na ay nakasuot na ng kanilang uniform sa kindergarten na masiglang nagkukuwentuhan tungkol sa kanilang mga laro at ang kanilang paboritong kanta sa eskwela. Mami Mayumi, nakita mo ba ang drawing ko kahapon? Tanong ni Amihan, sabay pakita ng kanyang ginuhit na bahay. At hindi, Mami, tingnan mo to, bahay din. Dagdag ni Tala, na nagbabakitan ng kanyang sariling version. Mas maganda yung akin, may araw. Sabi ni Sinta, habang si Liwanag ay masaya lang na kumakain ng pandesal, ang kanyang mukha ay puno ng mumo. Ngumiti si Mayumi, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. O naman, mga anak, ang gaganda ng mga drawing nyo. At ang gagaling nyo ng magkwento, ang buhay ay hindi pa rin perpekto. May mga araw na mahirap, may mga panahong kinakailangan pa rin nilang magtipid. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay hindi na kasing bigat ng dati. Sapagkat mayroon na silang isa't isa. Mayroon na silang isang tahanan na binuo hindi ng semento at kahoy lang, kundi ng pagmamahal, pagtitiwala, at pag-asa. Ang mga dating takot at alinlangan ay napalitan ng katiyakan at kapayapaan. Mula sa kanyang ngitang sumilip silakan sa bintana. Nakita niya si Mayumi, na ngayon ay mas lalong gumanda sa kanyang simpleng pamumuhay, na nakangiti habang inaakay ang 4 niyang anak, patungo sa gate, papuntang eskwela. Ang mga tala ay masayang naglalakad, ang kanilang mga bag ay nakakabit sa kanilang mga likod, ang kanilang mga tawa ay nagpuno sa hangin. Alam ni Lakan. Alam niya na nahanap na niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Hindi ito natagpuan sa kayamanan o sa mataas na posisyon na minsan niyang pinangarap. Ito ay natagpuan sa kapayapaan ng kanilang tahanan, sa tawanan ng kanyang mga anak, at sa pagmamahal ng babaeng nagbigay kulay, at pag-asa sa kanyang mundo isang babae na, sa kabila ng pagiging isang kasambahay, ay nagtaglay ng puso na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Si Mayumi, ang kanyang ilaw, ang kanyang munting tala na nagpaliwanag sa dilim ng kanyang nakaraan. At sa bawat bagong araw, alam niyang ang kanilang mga pangarap ay patuloy na sisikat. Tulad ng mga bituin sa gabi, maliliit man, ngunit puno ng ningning at pag-asa.